Naniniwala po si Senator Erwin Tulfo na posibleng ginamit lamang na panggulo o distraction ang nangyaring putukan sa Senado para makalabas sa Senate compound si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang paglilinaw ni Tulfo, hindi naman niya sinasabi na stage o kaya scripted ang nangyaring gulo sa Senado. Pero posible raw na ginamit itong oportunidad ni de la Rosa para makapuslit palabas ng Senate facility. Nakabinbin ngayon ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato. Panawagan ni Tulfo, dapat magtatag ng independent body na mag-iimbestiga sa nangyari at hindi dapat ang Senado o kaya NBI ang manguna sa investigasyon. May mga kaibigan ho ako at kaanak na tumawag din ho, sabing gano'n na nasa balita nga po, nasa kung ano-ano mga ABC, CNN, BBC. Yun po nangyari ho dito na lalong nawala ng credibility daw. May mga putukan, nilusob na lang ng kung sino-sino ang Senado. Mas lalo bang nakakahiya ito na parang ika nga lumalabas nga, sabi nga ng iba, tingin ng iba na stage po ito. Mas lalo nakakahiya. Yan nga po ang tinig ni Senator Erwin Tulfo. Samantala mga kapatid, naniniwala naman po ang dating Bangko Sentral Deputy Governor na si Diwa Gunigundo na nakaapekto rin sa pagbaba ng halaga ng piso kontra US dollar ang nangyaring kudeta at barilan sa Senado. Paliwanag po ni Gunigundo, nagkaroon ng agam-agam ang investors sa bansa kapag nakikita nila na patuloy ang gulo sa gobyerno. Po yung sinasabi nilang the Senate is under attack. At alam po natin, base doon po sa kahapong press conference, ay it was also reported that Senator Bato called for some kind of a people power. Diyan po nagkakaroon po ng more anxiety ang ating mga investor at mga negosyante. Yan nga po ang tinig ni dating BSP Deputy Governor Diwa Gunigundo. Kaugnay po niyan, sinabi rin po niya na may paraan para matugunan ang patuloy na paghina ng piso. Isa raw dito ang pagtaas ng interest rates at pag-intervene ng Bangko Sentral sa foreign exchange market. Ang ibig sabihin niyan, ang Bangko Sentral ay magbababa ng dolyar nito mula sa international reserves niya at hopefully ang mga tao makita nila nagbababa ang BSP ng dolyar sa merkado ay mapapanatag sila. Pero obviously dahil nakita naman natin bumaba ang reserves ng Pilipinas, I'm sure the central bank is already intervening at upang maiwasan yung tinatawag nilang volatilities, no? Kapag hindi po natin nakita na nagkakaroon na ng katahimikan sa ating legislature, sa ating bansa, nasawata ang katiwalian, hindi po mahirap pong it's very difficult to arrest the weakening of the peso against the US dollar. Sa kaugnay na balita, inilatag din po ni Ginoong Gunigundo ang pinakamainam na gawin ng Administrasyong Marcos Jr. para matugunan ang patuloy na paghina ng piso kontra US dollar. Ang giit ng dating BSP Deputy Governor, patuloy na bababa ang kumpiyansa ng investors sa bansa kung nakikita nilang walang ginagawa ang administrasyon sa issue ng katiwalian. Let us impeach the culture of impunity. Kung nakikita ng mga tao na ang mga tao, lalo-lalo na ang mga elected or even appointed public servants, ay nakagagawa ng mga bagay na taliwas sa batas, taliwas sa konstitusyon, and nobody are calling them out, ay patuloy pong bababa ang sentimiento ng mga tao at mga negosyante dito po sa ating ekonomiya. Halimbawa, hindi naman po pwede na yung nangyaring sinasabing putukan sa Senado, gano'n na lamang. Dapat maparusahan yung the people behind that so-called stage drama. Muli mga kapatid, yan nga po ang tinig ni dating BSP Deputy Governor Diwa Gunigundo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.